Selena's POV. Ano bang sinasabi mo? Bakit ka ba nagsasorry sa akin? Mahina akong tanong sa kanya. Pigil ko ang sarili kong maiyak dahil hindi ko talaga to inaasahan. Akala ko talaga, away na naman ang paka niya sa akin kaya siya pumunta dito ngayon. Akala ko talaga gusto niya na naman ipaalala sa akin lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko sa kanya. Kaya talagang sinadya niya akong puntahan dito sa bahay habang wala si Damon. I admire you, Selena. Mabuti ka pa at never nagtanim ng sama ng loob sa lahat ng mga ginawa ni Daddy sa'yo. Napatawad mo pa rin siya, tinanggap pa rin siya sa buhay mo. Muling bigkas ni Alina, sabay ng pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Di ko rin kasi talaga alam ano ang sasabihin ko. Sobra ako naguguluhan sa sitwasyon ngayon. Feeling ko nga nananaginip ako eh. Sobrang nahihirapan ang kalooban ko. Di ko na kaya pang pilitin ang sarili kong magalit pa sa'yo. Sa inyong dalawa ni Stel. Dahil alam kong kahit ano pang gawin ko, di na may babalik pa ang mga nangyari na. Muli niyang bigkas. Di ko na rin mapigilan pang maluha. Di pala masaya kapag mag-isip ka hindi maganda sa kapwa. Akala ko matatahimik na ako once makaganti ako sa'yo pero kabaliktaran ng lahat. Kinakain ako ng konsensya ko tuwing naiisip ko na hinayaan kitang paikutin ni George and worst, pinagkanalo niya kay Dad at wala man lang ako kinuha para matigil yon. Humahagulhol niyang bigkas. Di ako nakaimik. Para akong bigla nawala ng lakas at napaupo sa bakanteng upuan. Alam mo bang sobrang natatakot ako nung narealize kong nagkamali din pala ako. Oo, hindi naging maayos ang pagtrato ninyong dalawa ni Stel sa akin noon. Pero sobrang minahal ako ng magulang mo, ni Tita Bridget, ni Daddy Hercules at ni Lola Susan. Sobrang laki ng utang na loob ko sa kanila. Never nila akong tinatrato na parang isang estranghero. Never nilang pinaramdam sa akin na isa akong outsider. At never kong narinig sa kanila na sinisisi nila ako sa kabila ng mga kabalustagang ginawa ng sarili kong ina sa pamilya nyo. Muli niyang bigkas habang patuloy ang pagpatak ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makamove on. Hindi ako makapag-isip ng tama. Ayoko mabuhay kagaya ni Mommy Rodora. Puro sarili na lang iniisip. Gusto ko nang tanggalin lahat ng galit na nararamdaman ng puso ko. Gusto ko na muling makalapit sa mga magulang mo. Miss na miss ko na sila. Miss na miss ko na si Daddy Hercules at Tita Bridget. Umahagulhol niyang bigkas. Muling umagos ang masaganang luha sa aking mga mata dahil sa sinabi niya. Para sa akin isang malaking himala ang mga katagang binitiwan ni Alina ngayon. Di ko akalain na kaya niya na lang pagpamuka at makipag-usap sa akin ng ganito sa kabila ng mga sigalot na nangyari sa amin noon. Naiintindihan ko ang galit mo, Alina. Noon pa man tanggap ko na sa sarili ko. Hindi mo ko mapapatawad. Masyado ako naging masama sa noon at never din akong umasa na magiging maayos ang buhay ko. Nag-uumpis akong bigkas. Oo, aminado ako na sobra ako nasaktan sa ginawa ni George sa akin. Kala ko talaga mahal niya ako kaya niya ako niligawan at ginawang girlfriend. Alam mo noon pa man, malaki na ang pagkagusto ko sa kanya. Si George, hindi ko inaasang ibinenta niya pala ako sa daddy mo, kay Damon. Mahina akong bigkas sa kabila ng aking pag-iyak. Noon, sobra ako nagalit sa mga nangyari. Di ko matanggap pa naging kapalaran ko sa kamay ng daddy mo. Hanggang dinala niya ako sa isla at doon ko napagtagpi-tagpi lahat. Naisip ko siguro nga kinarma na ako. Nasinisingil ako ng panahon dahil masyado kong naging masama noon sa'yo. Umiiyak kong muling bigkas. Wala siya ibang ginawa kundi lumuha ng lumuha habang tahimik na nakikinig sa akin. Yes, maaaring kinarma nga ako. Sobrang sakit. Minsan naisip ko pa nga na mabuti pa sumuko na lang ako sa mga kapulisan para mapagbayaran lahat ng mga kasalanan ko. Kesa naman yung paulit-ulit ako nakakaranas ng hindi magandang nangyayari sa kamay ng ama mo. Pero sa pagmumuni-muni ko, tinanggap ko na nagkamali ako at deserve ko yun. Pinilit kong wag magalit, lalo na sa daddy mo pero iba naman kasing nangyari eh. Namalayan ko na lang unti-unti na palang nahuhulog ang loob ko sa kanya.
pagpapatuloy kong bigkas. Di ko alam paano nangyari pero nagising na lang ako. Isang umaga mahal ko na siya. Namahal ko ng daddy mo. Umiiyak kong muling bigkas. No, hindi mo kailangan humingi ng sorry sa akin. Ako tong may malaking kasalanan sa'yo, Alina. Sinira ko ang buhay mo. Ako rin ang dahilan ng hiwalayan niyong dalawa ni Stel. Kaya't dadalhin ko sa konsensya kong lahat. Lahat-lahat hanggang sa wakas. Muli kong bigkas. God, paano nangyari to sa atin? Bakit nagkagantong lahat? Naging magkaibigan pa nga tayo ng mga bata pa tayo pero bakit tayo humantong sa ganito, Selena? Umiiyak na tanong ni Alina sa akin. Mula sa pagkakaupo, dahan-dahan akong tumayo at seryoso siyang hinarap. Parehong tigmak ng luha ang aming mga mata at di ko na napigilan pa ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap. I am sorry, Alina. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Umiiyak kong bigas. Lalong nagunahan ang paglandas ng luha sa aking mga mata. Sobrang sikip na rin ang dibdib ko dahil sa matinding emosyon na aking nararamdaman ngayon. Naging masama ako sa'yo. Kinain ako ng sobrang galit at selos dahil sa mga nangyari. Naging matigas ang ulo at kinalimutan ang friendship natin noon. Selena, bakit kailangan natin pagdaanan to? Bakit kailangan natin pagdaanan to? Alam mo ba, sobrang namiss ko kayo. Minsan pinangarap ko na lang na sana hindi na tayo lumaki para tuloy-tuloy pa rin ang friendship nating tatlo ni Stel. Humahagulhon niya ring bigkas. Lalo naman akong pumalahaw ng iyak. Wala eh. Kailangan kong lakasan ang iyak ko dahil sobrang sikip ng dibdib ko at feeling ko nga may himatay na ako eh. Medyo nahihirapan din akong huminga sa tindi ng emosyon. Yes, sobrang namiss ko rin ang moment na yon. Sobrang namiss ko rin ang batang si Alina. Umiiyak kong bigas. I am sorry kung masyado akong kinain ng galit. I'm sorry kung masyado rin akong naging masama sa'yo. Umiiyak niya ring sagot sa akin. Patuloy sa pagpatak ang luha mula sa aming mga mata, pero hindi may kakaila gaano kasaya ang puso ko. Sobrang bait pa rin talaga ng tadhana. Binigay niya nga si Damon. Binigyan niya rin kami ng anak. Tapos, nandito si Alina. Umiiyak at ready na ulit magpatawad. Di ko akalaing mangyayari to sa amin. Sobrang thank you talaga. Then, balik tayo sa dati. Pwede naman siguro maging magkaibigan muli tayo, di ba? Pwede na ulit tayong maging mag-best friend. Narinig ko ang sagot niya sa akin. Wala sa sariling napakalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Seryoso siyang tinitigan. Yes, of course, payag ako. Sobrang pumapayag ako at gusto kong maging kaibigan ka ulit, Alina. Natutuwa akong sagot. Isang masayang pagtango ang naging sagot niya sa akin. Akmang yayakap ulit siya sa aking kamay nang sabay naming narinig ang boses ni Damon. Ano nangyayari dito? Alina, anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Damon. Siguro dahil sa sobrang tindi ng emosyon na naramdaman namin pareho, di na namin namalayan pa ang pagdating niya. Nagmamadaling naglakad palapit sa amin ang seryosong si Damon at pagkalapit niya ako talaga ang una niyang nilapitan at matiim na tinitigan. Umiiyak ka? Bakit? Seryosong tanong niya. Di ko tuloy malaman kung matutuwa o mag-aalala ba ako sa pinapakita niya sa akin ngayon. Ni hindi pa nga nakumusta ang anak niya eh. Baka mamaya magtampo na naman at harap-harapan niya talagang pinakita na mas malaga ako sa kanya kumpara dito. Dama, nandito si Alina. Di ko mapigil ang bigkas pero di man lang siya natinag. Seryoso pa rin siyang nakatitig sa akin na para bang hinihintay niya ang kasagutan sa tanong niya tungkol sa kung bakit ako umiiyak. Grabe ka na, Dad. Ilang buwan din tayong nagkita, hindi mo man lang ako na-miss? Tanong ni Alina sa ama niya na may halong pagtatampo sa kanyang boses. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Damon bago niya hinarap ang anak na si Alina. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ang sabi ko bawal ka munang pumunta dito? Seryosong tanong ni Damon sa anak niya. Kagad namang napaingos si Alina. I know. Kaya lang sayang naman ang pasalubong na dala ko kung hindi ko mabibigay kay Selena. Nakaingos sa sagot ni Alina. Napansin kong natigilan si Damon at sa pagkakataong to, nagpalipat-lipat ang tingin sa pagitan naming dalawa ni Alina. Anong nangyari sa inyong dalawa? Ba't parehong namamagang mga mata ninyo? Puno ng pagtataka pero seryosong tanong ni Damon.
Di namin mapigilan ni Alinang magkatitigan, sabay na napangiti. Dad, hindi ba obvious? Bati na kami ni Selena. Nakangiting sagot ni Alina sa akin. How? I mean, for real? Sweetheart, sabihin mo nga sa akin, inaway ka na naman ba ng malditang ito? Bigkas ni Damon at ako naman, ang seryoso niyang hinarap. Dad, ano bang klaseng tanong yan Nakaka-offend ka naman Angil ni Alina. Di ko na tuloy mapigilan pang matawa. Yes, bati na kami ng anak mo. Kaya siya nandito ngayon dahil gusto niya ako makausap at makipagbati sa akin. Nakangiti kong sagot kay Damon. Di ko akalain ganito pala ka-overprotective ang Damon na to. Halata talaga sa mga kilos niya ngayon na akong mas pinapaboran niya kumpara sa anak niya. Ang swerte ko talaga sa kanya at sana hindi siya magbabago. Bati na nga kami. Don't worry, di ko naaawain ng love of your life. Nakangusong muling bigkas ni Alina. Well, sorry. Di mo naman kasi sinabi ka agad By the way, kumain na ba kayo? Sweetheart, kumain ka na ba? Seryosong tanong na naman ni Damon. Ako hindi pa. Sabat ni Alina pero parang di pansin ni Damon yon. Sa akin pa rin kasi talaga nakatuon ang atensyon niya. Hindi pa Bigkas ko sabay ng kagat ng labi ko. Ayaw na ayaw ni Damon na nagpapalipas ako ng gutom. At sa sobrang intense ng pag-uusap naming dalawa ni Alina kanina, di ko na malayan, halos alauna na pala ng tanghali. Lagpas sa 12 na schedule sa pagkain ng lunch. Naging maayos ang pag-uusap namin ni Alina, kasama ng daddy niya sa paglipas ng oras. Pagkatapos kumain ng lunch, sabay pa naming pinuntahan sa nursery room ang triplets at kitang-kita kong tuwa sa mga mata ni Alina habang minamasta niya mga bata. Grabe, di ako makapaniwala. Ang galing, ang cute nila. Narinig ko pang sambit niya at talatang hindi maalis-alis ang ngiti sa labi. Of course, magandang mommy, pogi ang daddy. Natural magaganda din ang mga babies. Proud namang sagot ni Damon na siyang dahilan kaya di ko mapigil na mapangiti. Naramdaman ko pa ang pagakbay niya sa akin kaya di ko na rin pigilan pa ang sarili ko. Kaagad din akong sumiksik sa katawan niya. Di kailangan pala silang sundan kaagad, Dad, para mas dumami pang lahi natin. Nakangiting sagot naman ni Alina. Sure, basta tumulong ka sa pag-alaga sa mga kapatid mo. Sagot naman ni Damon, kaya di ko mapigilan ng mapakurot sa tagiliran niya. Sabi niya pa noon, di niya raw muna ako bubuntisin, pero mukhang nagbago na naman ang ihip ng hangin. Sa tuwing nagtatalik kami, palagi niya akong tinatanong kung ready na ba daw ako mabuntis. Dahil malapit na rin kami pareho sa climax, wala naman ako ibang masagot kundi oo. Feeling ko dinadaan niya ako sa santong paspasan Kailan ang binyag? Seryosong tanong ni Alina. Sabay baling ng tingin sa aming dalawa ni Damon. Napansin ko pa nga, napataas ang kilay niya na mapansin niya. Gaano kami kasweet sa isa't isa ng daddy niya. Grabe, as in grabe. Hindi niyo man lang naisip may karap kayong tao na walang love life? Namimilog ang mga matang bigkas niya. Di namin mapigilan ang matawa ni Damon. Huwag ka na muna mag-love life. Tsaka tutulong ka pa sa pag-aalaga ng mga kapatid mo, kaya bawal mo ng boyfriend. Nakangiting sagot ni Damon dito. Giniyan niya ako palabas ng nursery room. Kaagad namang sumunod si Alina. Diretso kaming tatlo sa living area. Nag-request si Damon ng tea sa mga kasambahay. Habang inintay namin na ma-serve ang tea, patuloy ang pag-uusap naming tatlo. Bahala ko namang idaos ang binyag ng triplets next month. Di ko pa nakakausap ang mga uncles mo pero gusto kong kunin silang ninong lahat. Seryosong bigkas si Damon. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Di ko to inaasahan. Akala ko talaga, hihintayin pa namin mag 1-year-old ang mga bata bago namin pabibinyagan. Ako nang magsasabi sa kanila kung ganun. How about George? Invited din ba siya? Nakangiting tanong ni Alina. Halata sa boses nito ang panunodso. Pigil ko naman ang sarili kong matawa lalo na mapansin ko ang biglaang pagbabago na itsura ni Damon. Napatingin pa siya sa akin, akala mo tinitingnan din ang magiging reaksyon ko. Ayos lang sa akin. Lahat ng uncles invited dapat, diba? Of course, kasama rin si George. Nakangiti kong sagot. Di naman nakaligtas sa pandinig kong mahinang pagtawa ni Alina.
Of course not, sweetheart. Di ako komportable kay George, kaya hindi siya kasali. Yeah, maliban kay George, hindi siya pwedeng dumalo. Seryosong sagot ni Damon, kaya di ko na mapigilan pang matawa. Napagkahalataan masyado. Don't tell me na nagsiselos pa rin siya kay George hanggang ngayon. Alam niya naman sa sarili niya na sa kanya na ako. Dad, ang sama mo. Hindi pwedeng hindi pumunta si George. Para niyo naman po siyang tinakwil niya ni. Nakaingos na sagot ni Alina. Hindi nga pwede. Basta bala ko next month kaganapin ang binyag ng mga kapatid mo. Kaya tumulong ka sa preparation ha? Seryosong sagot ni Damon sa anak. Napansin ko naman ang dahan-dahang pagtango ni Alina. Sa pagtulong sa preparation walang problema sa akin. Basta't mahal ang fee ko, Dad ha? Pabirong sagot ni Alina. Di ko naman mapigil na mapangiti. Sobrang gaan ang pakiramdam ko. Sa ilang oras na nakakausap ko si Alina, feeling ko lahat ng sakit sa nakaraan biglang naglaho. Lahat napalitan ng tuwa at saya. Sulit talagang pagpapatawad. Nagkamali man kami noon, at least bumabawi ang tadhana sa amin ngayon. Alam ko, ito na ang umpisa ng maliligayang araw namin at excited na ako ipaalam sa mga magulang ko ang magandang balitang ito. Ano man ang mangyari, patuloy ako magiging mabuting individual. Di ako gagawa ng mga bagay na ikakasakit ng kapwa ko, lalo na ngayong may mga anak akong dapat kong gabayan at ituro ang tamang landas. Sa dami na napag-usapan namin, di nga namin namalayan ang paglipas ng oras. Ginabi kami at wala nang choice si Alina, kundi okupahin ang isa sa mga kwarto para dito sa bahay magpalipas ng gabi. Sa bagay, mukhang wala din naman yata siyang planong umalis. Kitang-kita ko rin naman sa mukha niyang tuwa. Wala nang galit sa mga mata niya tuwing nagkakatitigan kami. Genuine na ang naririnig kong tawa sa kanya. So, gabi na. Paano ba yan? Dinner time ulit? Nakangiting bigkas ni Damon sa amin. Nagkatinginan pa kami ni Alina sabay tawa. What? Kain ulit? Why? On diet ako at parang gusto ko na lang yatang matulog muna. Sagot ni Alina na sinabayan niya pa ng paghikab. Mabilis tumayo at akmang maglalakad palabas ng living room nang biglang nagsalita si Damon. Walang matutulog sa bahay na to na hindi kumakain. Seryosong bigkas ni Damon. Napatigil naman sa pagakpang si Alina. Nakasibagot na hinarap ang kanyang ama. Dad, hindi pwede. Di na ako kumakain ng dinner dahil diet nga ako. Nakangusong sagot ni Alina. Di na siya pinansin ni Damon bagkus. Inalalayan niya akong tumayo na at sabay kaming naglakad patungo sa dining area. Walang choice si Alina kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang ama. Kailangan niyang kumain ng dinner hanggat dito siya nakikitira sa poder namin. Thank you. Mahina akong bigkas kay Damon habang pareho kami nakahiga sa ibabaw ng kama. Nakaunan ako sa braso niya, nakayapos naman ako sa kanya. Para saan ang thank you na yan? Malambing niyang tanong sa akin. Sa lahat-lahat, nakangiti kong sagot. Lahat-lahat, gaya ng? Malambing na sagot niya. Naramdaman ko pa ang paghaplos niya sa pisngi ko, sabay ng paghalik niya sa noo ko. Una, sa pagiging mabuting ama sa mga anak natin. Pangalawa, sa pag-aalaga sa akin at pangatlo, dahil bati na kami ni Alina. Nakangiti kong sagot sa kanya. Yun lang pala eh, maliit na bagay. Alam mo naman walang mas mahalaga sa akin kundi ikaw at ang mga bata, hindi ba? Promise, lahat gagawin ko para sa iyo at para sa mga anak natin. Walang mas mahalaga sa akin kundi kaligayahan ninyo, sweetheart. Malambing niyang sagot. God, sobrang sarap. Sa pandinig ng sinabi niya, feeling ko ako ng pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Nakausap ko nga pala si Alina ng masinsinan kanina. Balak niya na bumalik at mag-aral sa ibang bansa pagkatapos ng binyag ng mga bata. Gusto niya rin daw na hanapin ang sarili niya. Narinig kong bigkas niya. Ha? Bakit kailangan niya pang umalis? I mean, hindi ba pwedeng magstay lang siya dito sa Pinas? Marami din namang magagandang school dito sa Pinas ha? Gulat kong tanong sa kanya. Wala na tayong magagawa. Alam mo naman, kapag gusto niya talaga. Isa pa, mas maigi rin siguro yung ganito eh. Mas gusto kong maging independent din siya sa lahat ng bagay. Di na siya bata para harangan ko pa kung ano man nais niyang gawin sa buhay niya. Seryoso niyang sagot. Sa bagay,
Pero alam mo, sobrang kinakain pa rin ako ng konsensya ko sa tuwing iniisip ko yung mga nangyari noon. Ako ang isa sa mga dahilan bakit naghiwalay silang dalawa ni Stel at umasa kung sana maging maayos sila ulit. Seryoso kong sagot kay Damon. Actually, ngayon ko lang nabanggit sa kanya ang tungkol dito. Alam ko na aware si Damon sa relasyon ni Alina at Stel noon at gusto ko rin makita anong reaksyon niya tungkol dito. Yeah, pero past is past. Di na may babalik ang nangyari na kaya move on na lang. Hayaan nating tadhanang gumawa ng paraan sa mga bagay-bagay. Kung sila talagang para sa isa't isa, mangyayari yun. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Kundi tanggapin anumang nakaguhit sa kapalaran nila. Nakangiti niyang sagot sa akin. So, naniniwala ka din ba sa tinatawag na tadhana? Seryosong tanong ko. Of course. Kagaya nating dalawa, sino bang mag-aakala na ikaw lang palang babaeng para sa akin? Nakangiti niyang sagot sabay ng muling pag-angkin niya sa labi ko. Nang gabing yon, muli namin pinagsaluhan ang tamis ng pag-ibig. Mabilis lumipas sa mga araw at naging smooth ang preparation sa binyag ng triplets naming anak. Of course, lahat masaya, lalo na makita ng lahat ng mga anak naming dalawa ni Damon. Sa mismong araw din ng binyag ko, na-meet lahat ng kapatid ni Damon. Siyempre, kasama na nun si George. Kitang-kita ko pa rin ang guilt sa kanyang mga mata sa tuwing nagkakatitigan kami. Shit, imagine na bingwit mo talaga siya, kuya? Narinig kong bigkas ng singkan na si Archer. Katatapos ng binyag ng mga bata, dito mismo sa bahay namin ginanap ang handaan. Ayoko na kasing lumayo or mag-book kami ng hotel. Gusto kong dito na lang gaganapin sa bahay ang party-party para mas komportable lahat. Na-meet ko na rin ang daddy ni Damon na si Senator Manolo Montano at kasalukuyan siyang nasa nursery room ngayon dahil ayaw na rin halos sumiwalay pa sa mga apo niya. Nandun din sila mommy at daddy. Si Alina naman ay nagpaalam sandali, magpapalit lang daw ng damit. Tanging sa side lang ni Damon at side ko lang din ang mga besita kaya naman palagay din ang loob ko kahit papano. Kompleto ang mga kapatid ko sa pagtitipon, kasama na rin si Stel. Nakapansin-pansin ang di pagpapansinan nilang dalawa ni Alina. Stop it! Isa pang pagtitig ng ganyan sa asawa ko at malinintikan ka talaga sa akin. Angal ni Damon at inambahan man panasuntok ang kapatid niya pero natatawa tong mabilis na nakaiwas. Asawa? Bakit? Kasal ba kayo? Natatawang tanong ng kapatid ni Damon na may mahabang buhok at balbas. Magpapakasal kami. Soon. Inuna lang namin ang minyag ng mga bata tapos kasal ang sunod naming atupagin. Proud na sagot ni Damon na labis kong kinagulat. Tulala tuloy ako napatitig sa kanya. Di namin napag-uusapan ang tungkol sa kasal.